Good morning sa Pilipinas, good afternoon, and good evening naman dito sa Texas. Si Dupont po ito sa Dupont Balikbayan Box. May mga bago po tayong mga customer na ayaw gamitin yung box na nabili nila. Pwede po nyong gamitin yung Balikbayan Box na yon. Kung recycled box yung nabili nyo, doblehan nyo lang po ng tape. Imbis na isang balot lang, gawin mong 2 hanggang 3 para po tumibay. Ang ano nyo po kasi diyang kalaban ay yung moist. Lumalambot po yun yung mga recycled box. Kaya naintindihan ko po kung umu-order po kayo, nagpapadeliver po kayo sa amin or bibili kayo sa mga store. Yung store po natin sa may Perlan, yung Bread and More, meron na ulit silang supply. Kaka-deliver ko lang po kanina. Yung sa may KT naman, doon kila Tinda, Filipino Store. Meron po sila doon, kaka-deliver lang din po nung the other day. So, hindi po tayo maubusan ulit na katulad nung nangyari nung last 2 weeks ago. Last 2 weeks ba? Oo. Yung nag-video ko na dumating na sa wakas. Nanalo pa si Lolo. Si Lolo, Lolo Maga. Okay. Yung mga nagpapadala, please po, yung mga consignee nyo, turuan nyo po paano po mag-track online. I-copy paste nyo po yung link na binibigay namin at huwag nyo pong kakalimutan yung kompleto kasi po may picture po tayo na sinesend sa inyo. Yung kopya nyo po na dilaw hindi po bumabakat yan yung sinulat doon. So yung tracking number na nandoon, usually kasi isa lang akala nila pinadala mo. Kung dalawa, lalagyan nyo po ng 2 number sa dulo. So yun po ang kailangan natin na turuan yung mga sender at yung consignee. So ngayon binabago na naman namin yung strategy sa yung mga napipick up ko. Yung yellow paper, sinusulatan ko ulit ng tracking number niya. Tsaka yung website, binibilugan ko na para hindi po tayo nagkakaroon ng paulit-ulit na tanong. Kasi pag pinorward niya yung picture na yun, kalimutan niya i-forward yung picture na sinend ng agent sa kanya na mas malinaw kasi yun, yung white copy, mas iintindihan kasi malinaw. Kung magtataka yung consignee bakit walang ganito, walang number 2, walang number 3, kailangan kasi mayroong number 2 or 3 sa dulo, may letter P ng package, ganyan. So yung nagpapadala po ay natutuwa naman kami. Yung mga bago na bumili ng empty box ay bumibili na rin sila ng tape kasi po daw napanood nila yung mga video na ginagawa natin. Ginawa talaga natin yan para ma-educate sila, na turuan sila. Huwag po kayo gagamit ng duct tape. Hindi dahil para makabenta kami ng clear tape. Yung clear tape na yan, kaya alam po namin yung binebenta dahil yun po yung binibili din namin. At para makatulong sa inyo, yun po yun, para po mapag-tape nyo. Kaya minsan, magpapadeliver kayo, tape lang. Wala po kaming kinikita dyan sa tape, kaya hindi namin dinideliver. Yung sa empty box naman, sinasabay lang din po namin yan. Kasi kulang pa panggas yung biyahe na yung ginagamit mo na para sa empty box. Sinasabay lang po yan kapag biyahe. Usually ginagawa ko, kung hindi talaga kaya sa last na pick up ko, after nun, saka ko siya dideliveran. Kaya kahit gabi, sinasabi po namin, maidi-deliver po yung empty box na in-order nyo. At yung mga nagbabayad po na maaga, nalilimutan namin sagutin na sabihan pala na huwag muna kayong magbabayad ng Zelle o magpa-wire transfer hanggat di pa na-deliver. Kasi po nangyayari merong pangyayari na hindi natin ma-deliver yan ngayon dahil sobrang dami na pick up at aalis na kayo sa trabaho gabi na. Mahirap din po maghanap ng address sa gabi. So yung iba kasi, mga ibang address hindi pa nakikita sa Garmin. At yung sa Google din, hindi nakikita kung ano itsura ng bahay. Pero kapag yung mga luma na mga subdivision, mga 5 years ago na, pagka ginum mo yun, nakikita mo yung bahay. So, kahit na gabi, ito, tamang bahay ako. Usually, minsan nakikita ko pag ang mga Pinay, may mga malunggay sa harapan, may mga tanim-tanim ng mga siling labuyo, ganyan. O kaya may kalamansi. Mapapansin naman na nasa tamang address ako kahit hindi ko nakikita yung number. Kasi minsan yung mga address po, yung number sa bahay, dapat yung may ilaw. Minsan may halaman na nakatayo doon, natatakpan. At minsan naman yung sulat naman sa may kalsada, yung sa gutter, natatakpan na nakapark na sasakyan, so hindi po makikita. Yung mailbox naman,
hindi rin makita dahil natatakpan o kaya nasa kabila o kaya dahil madilim din na makita. So, kaya pag ganun minsan hindi ma-i-deliver ng gabi kapag hindi nakikita sa Google. Kung nakaagad titingnan, hindi makita sa Google, sa araw to dapat deliveran. So, kung hindi na-deliveran na that day, sa susunod naman na biyahe ulit. Sa mga gusto po mag-extend ng box, may mga nagtatanong, i-extend daw yung box. Tinatanggap naman po namin yung nabubuntis na box hanggang 2 inches lang yung palapad. Pero wag niyo pong gagawin pataas. Palapad, okay lang yan. Kasi pag nagsama-sama na yan, kaya niya ma-squeeze yung sarili niya. Pero yung pataas, in-extend mo na, ibig sabihin nakanganga na yung box mo, tapos inangat mo yung fold. Malambot yun. Masisira lang yung laman ng box mo kasi patong-patong ang mga box at mabibigat. So, iwasan po natin yun. Kapag gano'n na, kailangan natin i-charge ng extra kasi kinukuha na nun yung space na para sa next box. Meron tayong isang customer, 2 box pinadala niya. Sabi niya, bakit magkahiwalay itong box na to? Sabay ito ng araw na to na pinick up. Sabay ng araw na pinick up, yung isa, yung agent nag-pick up na si Noriel, yung isa naman, ako naman na nag-pick up. Magkaibang bahay pero siya yung sender kasi sa anak niya nilagay. So nangyari, yung parehong box, buntis. So, gusto naman namin pagsamahin pero magkaiba naman pala sila ng tracking number dahil hindi sila sabay pinapick up. So, nangyari, nauuna yung isa dahil yung isa hindi na kasya. Hindi na mailagay kasi kapag nilagay natin, kailangan pisatin natin yung isa. Kawawa naman yung box na pipisatin natin para lang doon sa buntis. So, minsan, nangyayari, katulad yung sa dating cargo company na pinagloloda natin, ang ginagawa nila doon ini-squeeze nila. Tinatalunan nila, inapakan nila, kawawa yung box nasisira. Nakikita ko yun, minsan pinapaano pa sa akin na ilubog mo, itulak mo. Naaawa ako pag sinasabi na sa akin gano'n. Kasi may mga laman yun So, hindi lang marunong kasi magsara yung customer. Pero kasi kapag lobo na yung box, ibig sabihin, ang kumakarga na ng mga weight nun, yung laman na, hindi na yung box. Kapag square pa yung box flat, yung box ang lumalaban sa mga weight na pumapatong sa kanya. Kasi yung mga kanto nun, yung fold nun, matitibay yun. Nagpapatigas ng box. Pero kung yung lobo na yung box mo, yung lobo na yun na yung pinapatungan ng mga weight na mabibigat. No weight limit tayo, kaya sigurado, mapipisat yun, masisira yung laman. Kung baka ginawa nila chocolate yung nasa ibabaw, na bumubundok na, tinakpan lang nila ng tela, pagdating na sa Pinas, squeeze yung mga chocolate, ang pangit naman yun. Imbis na kisses, naging flat na. Diba? Naging nuggets na. Kala ko ba, kisses to, parang naging nuggets na, pisit na. So, yung gano'n, naawa kami sa gano'n. Kaya, yung mga buntis, kapag hindi ka kasya, doon mo na sa susunod na shipment. Kaya yun, yung nangyari kay ate, in-explain ko sa kanya, naintindihan niya. Sabi ko, kasi ate, kahit pala sa ibang bahay ka nagpadala, pinapick up mo sa ibang agent, buntis pa rin pala yun. Kasi ikaw rin yata yung may gawa. Kasi ganun din sa bahay mo, buntis din yung box mo. Ganun din. So, hindi sila pareho magkasya. Kapag buntis po kasi, nakakabawas ng isang space ng another box. Yun po yun. Kumikita ka sa laki ng ano mo, natutuwa ka, nakarami ka na i-load. Pero sa side namin ng mga cargo company, nalulugi kami ng isang box. Kaya yung ibang cargo company, nagcha-charge sila ng pag bumubuntis yung box, yung lumalapad, lumulobo pataas, nagcha-charge sila ng I think $10 per inch yata o $15. Yung sa dating ano ko, sabi nila any limit kapag kaganyan, inaabuso nila kasi yung pagiging mabait natin sa pagbibigay sa kanila ng space na pagsiship nila. Kasi parang cabinet ang bilangan Parang tawag ito, parang closet. Parang cabinet nga, yung square ng ganun. Parang locker. Yung square na yung una na binayaran mo, yun lang yun. Pero kung buntis ka na, kinukuha mo ng space ng iba. So, yun lang po. Huwag pong sasobra. Huwag lang pong bubuntisin. Alam namin, tinatanggap namin. Pero hanggang 3 beses lang. Please, hanggang 3 beses lang. Huwag yun ang ulit-ulitin. Kasi nasisira yung gamit yun, nasisira yung kamada, at nakakadamay pa ng iba. Kasi pag ngumangayan, yung mga kanto, nakakasugat ng iba pang box, nakakatusok.
Pag nakanga na gano'n, nakausli na yung kanton. Tulis nun pag tumama sa ibang baon. So, nakaka-damage pa ng iba. Kaya minsan, iniisip namin, papasok pa ba to o hindi na? So, ganun na lang po ha. Huwag po natin bubuntisin yung box. Hanggat makakari, kung hindi kayang isara, hintayin nyo na lang po kami. Isasara namin yung box nyo. Pagtutulungan natin yan. Ikaw taga-sara, taga-tape kami. Meron din tayong technique yan sa video kahit nabuntis na isasara. So, ito nga palang video na to na nalimutan ko na. Umabot na tayo sa ganitong minuto. Salamat sa mga nakikinig at umabot pa sa hanggang 10 minutes. Sa Thursday po, sa Thanksgiving Day, first time ni DuPont mag-Thanksgiving, hindi siya magpipick up. Ilang taon na? 8 taon na ako nagpipick up na kahit na Thanksgiving magpipick up ako. Kasi dati, Thanksgiving nagse-celebrate kami gabi. So, nakaka-pick up pa ako hanggang alas 4. Alas 5. Pero ngayon, hindi. Kasi, magluluto daw kami. Tanghali pa lang, umpisa na magluto. At least, nakapagpahinga na. Pahinga. Alam mo yung mga Pilipino, yung day off, nagluluto pa rin. Yung day off mo, naglilinis ka, naglalaba ka, yung mga errands mo, gagawin mo ngayong araw na to. Kasi may pasok ka na sa susunod na araw. Yan yung pahinga ng Pilipino dito sa Amerika. Sa mga pinadadalahan naman sa Pilipinas, mapasensyahan po kayo kung hindi agad kayo masagot sa araw ng Thanksgiving Day. Pwede kayong mag-text, pwede kayong mag-chat, pwede kayong anong message ang kailangan nyo. Pag email kayo, masasagot po kayo in the time na available yung mga kamay ng mga tao na humahawak niyan. So, yung nasa Pinas po, sinasabi nila na hindi daw nila makita ang solusyon, i-diretso nyo sa amin. Ako, sa akin, diretso nyo sa akin. Hanapin ko, itatrack natin yan. Pero wag naman yung sinabi mo lang yung pangalan mo, hindi na matatrack. Hindi na malaman. Kailangan natin ng informasyon, anong date, sino ang sender, anong telephone number ng sender, telephone number ng consignee, para ganun. Pero usually kasi, kapag yung nagchat-chat walang pangalan, tapos ang picture bata, o kaya ang picture aso, picture pusa, o mga icon, hindi namin ma-entertain yan kasi parang hindi siya yung may-ari. Ang mas maganda, ang sender ang mag-inquire at mag-follow up. Kasi ayaw namin magbigay ng impormasyon na mangyayari kami pa yung naglalabas ng privacy ng sender. Hindi pwede. Kaya minsan sinasabihan ko na pwede po yung consignee na lang ay manahimik po muna, yung sender na lang po muna kakausapin namin. Kapag ganun kasi, ayaw ng consignee na sabihan yung sender na siya ang mag-request ng mga kailangan niya na impormasyon. Kapag nagdi-deny siya na ayaw niya, makakaduda na. So, hindi namin may entertain yun. Ibig sabihin, paanong ayaw mo? Ikaw nga yung consignee, yun yung nag-send sa'yo. Ibig sabihin, relative ka o kakilala ka, kaibigan, kamag-anak, katrabaho, warkada, grupo mo, diba? Ganun po yan. So, ang sasagutin namin, yung sender na lang, hindi na yung consignee na nagsasabi siyang consignee siya pero ang pangalan niya sa Facebook ay iba, ang picture niya sa Facebook ay iba, yung iba walang profile name, kagagawa lang ng Facebook. So meron yung ka-apelyido nga niya pero iba yung pangalan niya dun sa resibo, iba rin yung nakapangalan niya sa Facebook. So yung mga pangyayari na ganon, sender na lang po ang papalopan natin. Okay, salamat po. Sana po ay malinaw na. Pagtatrack po, copy-paste yung link sa browser nyo. Huwag nyo po i-click ng diretso lang kasi ang alam ko, yung Facebook hindi pa na-recognize yung WordPress namin na website. Kasi, ewan ko, parang gusto nila magbayad kami. Internet, dapat libre yan. Salamat po sa pakikinig at panonood. Si DuPont po ito, ng DuPont Balikbayan Box. Happy Thanksgiving to everyone. Siesta tayo sa Thanksgiving. Friday naman, balik ulit tayo sa pickup. Mag-resume ulit tayo. Ang next shipment ay December 4. Salamat po. Good evening, good afternoon, and good morning dyan sa Pilipinas. Hanggang sa muli.